Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Shoutout po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. At saludo po ako sa inyo. Alright? So, ang topic natin po today sa video. Naku po, no? May kumakalat ngayon sa social media na kung saan itong si Mayora, totoo ba? No? Nagtatanong lang tayo. Totoo ba na inubos ang pondo ng Maynila? Diba? Dahil sa nakaraang eleksyon. So, meron po kasing lumalabas sa social media. Ito galing sa TSR exclusive. No? Yan, ito po, no? Yan. Siguro nakita nyo na yan, no, mga ka-Iskonians. Basahin lang natin to. Sa loob ng 4 na buwan, dumagdag ng 1,521 job order workers ng Manila City Hall. So kung mapansin nyo po, ito yung laging binabanggit ni Yorme, no? Sa kanyang mga caucus na kung saan ay kino-cover po natin nung panahon ng kampanya. At sinasabi pa ni Yorme dito na talagang nagsilipa na yung job order o JO na tinatawag. December 2024, last year, no? 8,309 job order workers. Yan, no? 8,000 po, no? Yung job order na kinuha. Ang total na pinansweldo ay 1.199 billion pesos. Ito po yun, no? So napakalaking pera po, no? Isang taon, 1 billion. March, no? Ngayong March na to, 2025, naging 9,803 job order workers. 1.48 billion. So 1.4 billion na naman po. So ibig sabihin sa 2 taon po ay 2 billion, no, ang nagastos sa job order na to. At 'di ba sabi ni Yorme, marami ang mga chairman, no, na nababaliw sa JO kasi nga pag binaba po yung JO, yung mga chairman po meron pala yung kukunin mga job order workers. So yung tinatawag na casual, no, yung hindi po irregular, yung nakikita po natin sa mga barangay, parang ano lang, parang tupad yan, taga maintenance at kung ano-ano pang mga trabaho sa barangay hall. Pero ang siste kasi, di ba, ang siste, bakit lumobo ng ganong kalaki? Nagkataon ba, nakampanya ba, o sinadya? Yan po ang matinding usapin ngayon, no? Kaya talagang ito po kumakalat na. At ang isang tanong pa dito, parang nauubos na rin daw po ang cash reserve o yung pondo ng City Hall, pero patuloy na lumobo ang pagkuha ng job order. At ang isang tanong pa dito, totoo kaya yan na may talagang job order na taong binayaran? O kaya mga ghost employee lang, no? Nawala naman pala kasi karamihan po sa mga nagiging kaso ng job order, yung ghost employee po, no, na kung saan wala naman nakalista yung pangalan, sumasahod. Yun po ang isang nagiging problema, no, ng job order. Kaya ito po, no, hindi po natin sinasabing totoo to, hindi rin natin sinasabing hindi totoo yan. Kagaya na sinasabi ni Yorme, di ba, nung nabanggit niya na merong obligasyon na utang na naiiwan itong si Mayora na nakakahalaga ng 8 to 11 billion pesos. Di ba? Yan po sinasabi ni Yorme, pero gaya na sinasabi ni Yorme, hindi ko pa siya ginajudge, no? Kasi hindi pa nakikita yung actual na records. Ang sinasabi lang po dyan, lumalabas lang po na partial report, o ibig sabihin nag-leak. So alam naman po natin, merong insider yan na si Boss Y, may mga naiwan pang tao sa loob, no? Kung kaya't may mga nagli-leak
ng mga sensitive information kagaya nga ng utang na yan na 8 to 11 billion. At ngayon kung mapatunayan, no, ni Boss Y, sinabi naman niya, no, kailangan niyang i-report sa taong bayan at managot ang dapat managot. Ako medyo delicate na, no, yung mga chairman, kung sino-sino kaya mga binigyan na hindi totoo, o mismong sa City Hall, no, kung sino-sino kaya ang nakatanggap at may nakatanggap ba talaga. So yan po ang ating hintaying update, no, pagdating po nung araw ng pag-upo ni Yorme. Sigurado ako na malalaman po natin yan at mag-uulat sa, at karapatan po natin, no, tayong mga taxpayer, lalo na tayong mga batang Manileño, pera po natin yan, no, pera po natin yan, dapat ginagastosan sa pangkalahatan o yung kapakipakinabang po, no. Hindi naman bawal po yung job order na yan, pero ang question kasi bakit biglang lumobo, at ang tanong din dyan, totoo ba na may job order talagang tao o ghost employee lang? So kayo mga guys ko niyan, ano masasabi nyo dito? Mamaya magla-live po tayo, no, pag-usapan pa natin tong mas malalim, diba mga guys ko niyan, para makapagbigay din po kayo ng reaksyon nyo, no, tungkol nga dito sa kumakalat sa social media na kung saan ay nauubos na yung cash reserve ng Maynila, o sa madaling salita, nababangkrap na po ang Maynila. Totoo kaya to? Hindi. Abangan natin sa June 13 sa pag-upo ni Yorme, di ba? At malalaman natin mismo sa kanya, siguradong ire-report niya yan sa Capital Report. Alright, so hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po mga kaiskoyans. Pagpalain tayo ng pong may kapal. Manila, God first. Kita-kits po mga.